Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid na star viewers. Good morning, magandang araw sa inyo, and I do hope everybody are doing well. So may taong bigla kang sumagi sa isipan niya. Alamin natin kung ano bang naiisip niya sa inyo. Bakit ba bigla ka niyang, or random no? Random na bigla kang naalala o sumagi sa isipan niya. So let's find out at kung sino tong taong ito. Okay, I hope everybody are doing well. Alright, Spirit Guardian, sino tong taong biglang napaisip sa ating mga collective? Sino tong taong ito? Oh, maraming lumabas. Ito na lang. So we have here Capricorn, Cancer. Ito yung mga zodiac signs niya, mga kapatid. Aquarius. This could be love reading, friendship, enemy, family member, Gemini. Again guys, paalala ko lang, this is collective reading, general reading, hindi po to private reading ha. Kunin nyo lang po kung saan ka nakaresonate, pwede naman para yun sa iba. Wag lang po natin lahatin. Leo. Okay. Number 5. So maybe number 5, May 1, January, could be Capricorn, Aquarius, yeah, confirm. Number 11, month of November. Yeah, so we could have Sagittarius, ipinanganak noong November, or could be Scorpio. So, so far, ito yung taong bigla kang sumagi sa isipan niya, naalala ka niya. Alamin pa natin, Spirit Guardian, sino itong taong naalala ang ating mga collective or biglang sumagi sa isipan nila? Sino siya? Let's get this. Hold on. So we have here ang iyong karelasyon. If you are currently in a relationship, your partner has been thinking about you, bigla kang naalala niya o naisipan. Friends, your friends thinking about you. Okay, schoolmate, kaklase, schoolmate, ang iyong katrabaho, one of your admirer, bigla kang sumagi sa isipan niya, ang taong may gusto sa inyo, or this person admiring you. Relatives, okay, a family member, thinking about you recently, bigla kang sumagi sa isipan niya. Alamin natin kung bakit biglang sumagi ka sa isipan niya. Anong naisip niya sa inyo? Alright, Spirit Angels. Alright, we have here the Chariot, the Tower, 4 of Cups, 6 of Wands, and 10 of Cups. This most likely a family member or friendship. Yeah. Ang iyong karelasyon. Okay. Yeah, this person think about maybe missing you. Bigla kanyang naalala na siguro LDR, malayo kayo or malayo ka sa taong ito. This person thinking about you coming home. Napapaisip siya na sana umuwi ka, magbabalik ka dahil naalala niyo yung mga good times, no? It's like pagkaandyan ka or pag bigla kang dumating, na iba yung vibe. Maybe you guys are like so happy, no? Or siguro may sarili kayong sasakyan, or you know how to use or drive any vehicles. Yeah. Like, siguro, napaka, no? May pagka-leader type kayo dito, mga kapatid. It's like happy-go-lucky, masayahin, na iba yung vibe. So, maingay, talented, maganda siguro ang boses, or nagsasayaw ka, or siguro, ikaw yung tanggero, tanggera, a family lover, no? Like, mapagmahal sa pamilya, or lalo-lalo sa nanay mo. Maybe, like again, relative, siguro ang nanay mo ay nagugustuhan talaga niya pag andyan ka. It's like, pagka nakikita ka niya, or surrounded, you know, if you are surrounded with them, natutuwa talaga sila. Kasi alam nila na mahal mo sila, yung vibe, nababago talaga. Siguro, tahimik yung vibe nila, yung area nila, yung kung sila lang, tapos pag andyan ka, nagiging masaya, no? Biglang nagkakaroon ng fiesta. Kung noon para bang may nasaktan, para bang nagkaroon ng hiwalayan. Pero pag andyan ka,
Naiba talaga. Iba talaga yung vibe mo mga kapatid kasi masayahin kang tao eh. Ikaw yung tao na hindi mahirap pakisamahan. Yeah. And meron dito parang panay tingin sa cellphone, sa text messages, pagka nababasa niyo yung mga old messages, no? Kasi meron ditong distance or siguro pagka nalalayo ka lang, no? Or nagkakaroon lang ng distance sa mga taong ito, nagkakaroon ng reminiscing. Kaya biglang lumalabas ka sa isipan nila. Sabihin natin na may mga party, may mga events, may pagsalo-salo, ikaw agad ang sumasagi sa isipan ng taong ito. We have your admirer, relative. Kaya nga, ina-admire ka ng taong ito dahil sa vibe mo. Ina-admire ka ng taong ito dahil energetically, physically, it's like nakakahawa ka. No? Masayahin kang tao. Kung gaano ka kasaya, in different way naman dito, alam din nila kung paano ka nagagalit. So, they'd rather to see you happy and sila ang nag-a-adjust para yung vibe hindi mabago. Para hindi ka magalit. So, they tried their best na maging masaya ka. They're doing, nakikisama. Sila itong mga taong na pinakikisamahan ka dahil alam nila na magiging magandang outcome pag ikaw ang kasama, pag ikaw ang kahalubilo, pag ikaw ang kausap. Lalong-lalo na malaki ang tulong mo sa kanila, lalong-lalo na kung marunong kang, nanglilibre ka siguro, galante, or may sarili kang sasakyan, and ikaw nagiging, I don't know, something about like, chopper, no? So, ikaw naging driver, or you giving them a ride, ikaw yung sumusundo, o siguro ikaw yung tao na the reason na napapaisip ka niya ng taong ito dahil pagkasakali may problema sila, no, or something came up, ikaw talaga ang pinupuntahan mo siya. And namimiss ka niya, and that's the thing na randomly, bigla kang sumagi sa isipan ng tao ito. Because these are the reason sa katangian mo. Ikaw yung sumusundo, ikaw yung pupunta, ikaw yung nagbibigay good vibes sa kanila, and ikaw yung bumubuo sa pamilya, no? Pagka, siguro kung wala ka, hindi buo ang pamilya. And, this is very specific here. Yeah. Pagka wala ka, malungkot ang environment, may kulang. Pagka wala ka, wala silang sasakyan, walang manglilibre sa kanila. Okay. Yeah. Itong taong ito ay, I don't know, something about like admirer X. Or maybe this person is like talking about you with their friends. Yeah, or like buddy-buddy. Alamin natin kung bakit ka pinag-usapan ng taong ito. Something about like your admirer. Spirit angels. Anong pinag-uusapan ng taong ito sa ating collective, their admirer? Itong taong nag-a-admire sa ating collective, anong kinikwento o pinag-usapan nila tungkol saan ito? Okay. Alright. Okay. So, maybe pinag-usapan ka ng taong ito dahil, I don't know, maybe hanggang kaibigan na lang, or maybe you don't see this person like sincere. It could be friendship. Meron tayong friends, di ba? Yeah. It could be friends. In-admire ka ng taong ito. One of your friends, admiring you. You are so lucky. Marami nakakagusto sa'yo at isa siya sa nakakagusto sa'yo. Siguro gusto kanyang ligawan, but this person know na siguro wala kang alam. Yeah. And that's why, I don't know, parang hanggang, lang siya, advice sa inyo, or be friend, be surrounded, something like, could be schoolmate, kasi meron tayong schoolmate or katrabaho. Yeah. Parang lang siya, advice lang ng advice sa'yo, but I think this person know na wala siyang gusto, or wala kang gusto sa kanya. But this person is trying to cheer you up. And this person know
So many people are admiring you. Maraming nagkagusto sa'yo. Maraming mga tao na gustong-gusto ka dahil sa pagiging masayahin mong tao. Siguro, galante ka or maganda ang buhay mo. I don't know, yayamanin, mayaman, or something about sa iyong sasakyan. Siguro mamahalin yung sasakyan mo. Kung may sasakyan ka, kung wala naman, hindi yun para sa'yo. Anyway, so like again guys, wag nyo lang pong lahatin, kunin nyo lang kung alin dito ang naayon sa iyong sitwasyon. Alright? So yeah, this person's admiring you, a friend, a lover, yeah, may nagkagusto sa inyo, a group of friend or co-worker, could be kaklase. Okay, it's like pinag-usapan ka ng taong ito dahil this person feel bad, dahil this person doesn't know how to explain or express their feeling towards you because you are not looking at them as, I don't know, karelasyon. Kasi alam niya na hindi siya yung type mo or hindi siya yung tipo na magugustuhan mo. Siguro hanggang katrabaho lang or somebody can lean on, mapagsabihan lang ng problema. Okay. And that's why, yeah, or siguro, like again, hanggang tingin na lang siya sa malayo or natutuwa itong taong ito, no? Natutuwa siya na pag andyan ka. Yeah, ikaw yung happiness niya. And siguro nga, minsan, nalulungkot din siya dahil binabaliwala mo siya or siguro ikaw din itong tao na alam mo may gusto itong taong ito as a friend, co-worker, schoolmate. Pero, yeah, meron kasi ditong, grounded. Yeah, you don't let anybody to hurt you or parang ikaw kasi, pagkakaibigan-kaibigan lang. Pagkaklase-kaklase lang. Iba naman yung into a relationship for you. That's who you are. And yeah, and that's why this person is like, nalulungkot siya dahil yun hanggang doon na lang ang trato niya ang trato mo sa kanya. So that's a channeled message. Yeah. And maybe focus ka sa iyong pag-aaral, sa pamilya mo, kaya bawal or ayaw mo sa kanya. And hanggang tingin na lang siya at ina-admire ka niya dahil ikaw yung tao na napaka-family oriented. Mas inuuna mo yung pamilya mo kaysa sarili mo. Yeah. So, again, naalala ka ng iyong pamilya, bigla kang lumalabas sa isipan nila dahil pagka sana mauwi ka, sana andito ka, pagka may mga events, may mga gala, iniisip nila sana andito si Collective. Mas magiging masaya sana. Mas magiging kumpleto sana. Alright? So, ano pa? Okay. And pahabol ko lang, someone here notice, naalala ka niya dahil siguro in-spy ka sa social media at nagulat siya na wow, iba na pala ang buhay ni Collective ngayon. Siguro sa social media iba ka and sa personal pagka umuwi ka mas ibang-iba. Iba yung sa picture, iba naman yung personality mo at sa looks mo no sa personality. So meron itong nagugulat and I'm getting like this person is spying on you as well. So yeah, and the reason na bigla kang sumagi sa isipan niya dahil malaki ang pinagbago mo sa kutis, sa buhok, siguro may maganda kang sasakyan, maganda yung bahay mo, and sa personality, nag-iiba yung personality mo. Siguro, yeah, bigla kang sumagi sa isipan niya dahil unexpected sa kanya na ibang-iba na pala si Collective ngayon. Yung huli ko makita si Collective, napaka, childish, kito ganyan, pero ngayon, mas nagmamatured, mas gumaganda, gumagwapo, habulin, marami nag-a-admire sa kanya, and mapagmahal sa pamilya. It's like again, sumasagi ka sa isipan niya dahil unexpected sa kanya ang malaking ipinagbago mo, mga kapatid. Alright, so that's the reason. And yeah, most likely, ina-admire ka ng taong ito. And this person know na maraming nagmamahal sa iyo at isa ka sa minamahal niya at ina-admire niya. Alright, so advice na tayo from the universe.
Okay. Rick Angels, advice for my collective. Ano to? Addiction. So maybe this person is addicted to you. And maybe, napapaisip ang taong ito sa iyo, paalala ko lang, or karagdagan lang dito, napapaisip itong taong ito sa iyo dahil malakas ka sigurong uminom. Siguro may addiction ka dito sa pag-iinom. Malakas kang uminom ng alak, or siguro sa gatas. I'm also getting like naalala ka niya pagka sa gabi ay naghanap ka siguro ng gatas, or somehow, very specific here, nakikita ka siguro niyang umiinom ng gatas and cookies. I don't know, cookies and cream. Something about gatas at cookies. Or you might have this like a sweet tooth. Mahilig ka siguro sa mga sweets, Yeah, cake. Yeah. Or siguro sa hating gabi, ikaw yung naging ka-text niya. Yeah. Okay. So, your advice here mga kapatid, and you gotta slow down. You need to cut off this addiction. Okay? Yeah, you need to take care of yourself. Ingatan niyo po ang inyong sarili, at sa pag-iinom, kailangan limit lang, And these people thinking about you, I think they are also concerned about your habits, no? Mahilig sa party, inuman. Yeah. Ano pa? Prophet. You could be like, I'm hearing like a high priestess. Yeah, we have here high priestess, psychic. So, you need to listen to your intuition. Yeah. I'm getting like, yung iba sa inyo dito, limit na lang kung magsisimba. Please do go to church. Magsimba po tayo, manalangin tayo, and believe in yourself, and connect with the nature, connect with the gods, and your ancestors. Kausapin mo sila, kamustahin mo sila. Siguro it's time to visit, no? Or bumisita kayo sa libingan, or sa pagsisimba ninyo, no? Make sure na, I don't know, something about like sa pagsisimba, your soul, something about your soul. Maybe you can see prophetic, like sa panaginip, Yeah, pay attention mga kapatid. You might be getting a sign that that is happening, because you could be psychically strong, evolving, or yung kutob ninyo, pakiramdaman po ninyo ang inyong kutob. Okay, especially about this activist, mga aktivista. So, yeah, the group of people here missing you, and yeah, be surrounded with good friends or good people or a group of people na siyang makakaturo sa iyo na magandang bagay, na may matutunan kang magandang bagay. Not just like, yung mga addiction, drugs, alcohol, gambling. You need to cut it off, those kind of doings. Alright? Kasi meron dito na spiritually, kailangan mag-evolve ka, kapatid. Kailangan may mga matutunan ka, mag-i-elevate ka. Kasi meron dito nakalimot na sa Panginoon, or nakalimot ng manalangin, or nakalimot na magsimba. So, that's it for you for today, mga kapatid. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. I love you guys, and I'll see you guys in the next reading. Bye, and thank you.